Paglipas ng 3 taon, kailangang maibalik sa pagiging forest land ang isang palaisdaan na hindi nagamit o napabayaan. Itong nakapaloob sa House Bill No. 2432 na tinalakay ng House Committee on Natural Resources sa pagdinig nito kahapon. Inaamyendahan ng panukala ang Section 43 ng Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Reform Code of the Philippines na iniakda ni Bulacan 4th District Representative Linabel Ruth Villarica. Layon ng Kamara na mapaiksi ang panahon kung kailan maaaring ideklara ang isang palaisdaan bilang abandoned, unutilized o underdeveloped. Ayon kay Attorney Ray Thomas Cabigting, Assistant Director ng DENR Forest Management Bureau, sa oras na maideklara na abandoned o unutilized ang isang fish pond o mangrove area, kailangang ilipat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pamamalakad nito sa Forest Management Bureau ng DENR. Matapos nito, agarang isasailalim ang lugar sa rehabilitasyon at pagtatanim ng mga puno. Kasi ibig sabihin ng abandon, unutilized at undeveloped, binigyan ito ng fish pond lease agreement sa isang tao, isang kooperatiba, pero hindi nila ginagamit bilang fish pond. So kung maibabalik sa atin, yung mga communities natin na nagde-depend sa mangrove areas na yun, pwede nating matulungan paano nila ma-develop. Binigyang diin ng DENR na mahalaga ang mga mangrove forests at swamps dahil nagsisilbi itong panangga laban sa storm surge at nagbibigay ng hanap buhay sa mga komunidad. So kung maibabalik sa atin, yung mga communities natin na nagde-depend sa mangrove areas na yun, pwede nating matulungan paano nila ma-develop into their livelihood at mapangalagaan yung mga mangrove areas natin para nga laban sa bagyo, laban sa malakas na alon, tsaka para sa mas magandang ecosystem nila sa lugar. Nilinaw din ng Kamara na ang tinutukoy na abandonadong fish pond ay dapat alienable at disposable agricultural land. Ibig sabihin, ito ay pampubliko at maaaring magamit para sa kapakinabangan ng taong bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magliuan, 13 sa tanghali ng Congress TV.